Magandang araw sa inyong lahat at tayo ngayon ay nasa Lesson 4 at ang ating pag-aaralan ay about the Philippine judicial system. Last lesson, ang ating tinalakay ay patungkol sa mga ilang batas na related sa social work. At ngayon naman, pag-aaralan naman natin kung paano gumagana ang hustisya dito sa Pilipinas. Ano ang iba't ibang mga sistema, iba't ibang mga levels ng korte dito sa ating Pilipinas. Ngunit bago yan, siguro magkaroon muna tayo ng isang quick review sa mga branches ng government. So in the Philippines, we have 3 branches of government. Of course, the highest, this is according to the Philippines Constitution. We have 3 branches of government. Unang-una nandyan ng legislative o yan ang gumagawa ng batas. Sila ay nahahati sa dalawang uh, houses, the lower house and the upper house. The lower house is the House of Representatives. This is jurisdictional, no? May mga, ito ay binoboto ng mga district dito sa Pampanga, sa ating case. Meron tayong 4 na distrito dito at bawat distrito ay bumoboto ng representative o yung tinatawag nating congressman. At lahat ng mga distrito ay boboto nito at ang mga binoto nila ay yan ang tinatawag nating parte ng House of Representatives. Ang Senate naman ay binoboto yan ng at large, sabihin ng kabuuan. At sila ang nagko-comprise ng ating kongreso. Sila ang gumagawa ng batas. Sa executive naman, yan naman ang nagpapatupad ng batas. Siyempre, ang pinaka mataas dyan ay ang ating Pangulo, Presidente, Vice President at mga cabinet members. At nandito naman ang judicial, which is yan ang ating pag-aaralan. No? Sila naman ang nagsisiyasat o tumitingin ng batas. No? They evaluate the law. So nandiyan ang Supreme Court and the other courts. So legislative, they are making the law. Executive, they're executing or carries out the law. And the judicial evaluates the law. So ano pa ba ang meaning ng judicial or the judiciary? The judicial power rests with the Supreme Court and the lower courts. So it means its duty to settle the actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable. So yung mga batas, mga kontrobersya patungkol sa karapatan na pwedeng i-demand, pwedeng hingin, or pwedeng ipatupad. Yan. Sila ang nagsesettle niyan. Mga kontrobersiya na yan na naaayon sa karapatan natin, no, na pwede nating hingin, pwede nating i-demand at pwede nating ipatupad. So ito ang building ng Supreme Court sa Padre Faura Ermita, Manila. Yan. Old Centennial Building yan kung tawagin. No, yan ang Supreme Court. Katapat na yan ng Philippine General Hospital o PGH. Ito naman ang official seal ng Supreme Court of the Philippines. So anong ibig sabihin sa atin ng judicial power? So judicial power means to settle the actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion. Sabihin ng grave abuse of discretion, yung kakayahan nilang magdesisyon sa sarili nilang kapangyarihan, no? Halimbawa, presidente, kongreso, ano, and amount to lack or excess of jurisdiction. Sabihin kung nasasakop pa ba nila yung isang desisyon na iyon. So, basta pagpatungkol sa batas at sino ang may karapatang magdesisyon kung tama ito o mali, dapat ito o hindi dapat, nasasakupan pa ba ito o hindi na nasasakupan, ang magdidesisyon dyan ay ang korte. No? Yan ang judicial power. So ito ang simpleng, let's say, organizational chart ng judiciary. So ang pinakamataas ay ang Supreme Court. Nandiyan kasunod ang 3 pantay-pantay na third level courts. Mamaya didiscuss natin. Nandiyan ang Court of Appeals, Sandigan Bayan at Court of Tax Appeals. Sa ilalim ng Court of Appeals, nandiyan ang Regional Trial Court at ang Sharia District Courts. Magka-level sila bilang second level courts. At ang first level courts, ang Metropolitan Trial Courts, Municipal Trial Courts in Cities, Municipal Trial Courts, at Municipal Circuit Trial Courts. Kapantay nito ang mga Sharia Circuit Courts. So pag-usapan naman natin ngayon ang Supreme Court. Supreme Court is the apex of the Philippine judicial system.
and the only constitutional court. The sole judicial body that created by the Constitution himself. So itong sabihin, ito ang pinakamataas, ito ang apex. Kumbaga sa bundok, ito ang tuktok ng hudikatura dito sa Pilipinas. No? Sila lang ang nag-iisang constitutional court at sila ang ginawa ng saligang batas o ng constitution para dito. No? So ang nilalaman, ang composition ng Supreme Court ay 15 justices. Yung isa sa kanila ay ang Chief Justice. No? So sila ay kadalasang dinidivide sa 3 division pag mayroong mga kailangang desisyonan, at ang bawat isang division ay may 5 hanggang 7 members. No? So ito ngayon ang kasalukuyang mga miyembro ng justices ng Supreme Court of the Philippines. Ang kasalukuyang Chief Justice ay si Chief Justice Alexander G. Jesmundo. At ayan ang kanyang mga kasama bilang mga justices ng Supreme Court of the Philippines. So 15 sila. Ang dami nila. So pag magdidesisyon sila, divided sila into 3 groups. No? Ang dami nilang magdidesisyon. At ang dami nilang magsusulat ng kanilang mga opinion. No? At matataninong tao yung mga yan. No? Kaya sila napunta dyan sa Supreme Court of the Philippines. Okay. Sunod natin ang mga regular courts kung tawagin. So in addition to Supreme Court, no, sa karagdagan sa Supreme Court, meron tayong 3 lower levels ng Supreme Court. So ang structure nito ay hierarchical. Ibig sabihin sunod-sunod yan. No, sila ay may mataas at may mababa. At itong mga korteng ito, ang second and first level courts ay ginawa sila geographically. Ibig sabihin, meron silang mga nasasakop na bayan, probinsya, o rehiyon. No? So, ang third level courts, ang Court of Appeals. So, dito, umaapela. No? Umaapela ang mga hindi satisfied sa desisyon ng RTC. No? This is the appellate court of the civil and criminal cases, not involving action related to governing the country. So, yung pamamahala ng bansa, sabihin mga personal, no? So, meron silang jurisdiction sa mga iba't ibang mga writs, sabihin mga executions. Sabihin ng writ, mandamus, prohibition, injunction, certiorari, habeas corpus, at iba't iba pang mga writs, no? Pwede nilang kontrahin or pwede silang katigan o pwede nilang kontrahin yung desisyon ng RTC. Okay? So, Court of Appeals, no? Ayan yung picture dyan, yan yung Court of Appeals, no? So, meron yung Cebu, Davao, tsaka Manila. No? So, merong 68 associate justices dyan, no? At nahahati sila or sila ay 3 lagi sa Court of Appeals. No? Okay. So, sila ang second highest court, no? This is the second highest court, and the decisions reached by this court can be only appealed to the Supreme Court. Sila na yung kumbaga next level ng Supreme Court, kaya tinatawag silang third level. So ang kasunod nila pababa ay ang mga regional trial courts. So sila ang lahat ng may jurisdiction sa mga criminal cases, no? Also civil cases, except doon sa mga ang may sakop ay ang Sandigan Bayan, no? At yung ibang mga civil lawsuits, no? So, lahat ng mga criminal cases at ibang mga civil lawsuits at except doon sa mga hinahandle ng Sandigan Bayan, mamaya di-discuss natin yan. Sila ang may original jurisdiction, no? Sila ang nakakasakop ng na korte dyan. So, yung nandyan sa picture ay ang RTC City of San Fernando, Pampanga sa likod ng Capitol. No? Isa siya sa home ng mga regional trial court sa San Fernando. So, nakakasakop dyan yung mga nearest municipality, no? Mexico, Bacolor, no? San Fernando. So, dyan lahat siya naghihiring. Ano? Okay. So, ang RTC, pwedeng yan ay maraming branches sa loob ng judicial region. So, halimbawa, dyan sa RTC Angeles City, yung nandiyan sa picture, meron kaming 6 na branches ng RTC sa loob niyan. So, jurisdiction niyan ay ang Angeles, Mabalacat, Magalang. No? So, each branch, as in all second and first level courts, is led by a single judge. So, may judge namang isa. Kumpara doon sa Court of Appeals, 3 judges o 3 associate justices yan.
No, dito naman sa RTC, isang judge yan. No? Some RTCs are directed to focus exclusively on different types of cases. So mamaya makikita natin yung mga specialized courts. No? Pero usually, sila ay mga general court. No? At almost all kinds of criminal cases and some of the civil cases are handled by the second level courts or the regional trial courts. So ayan ang RTC. No? Okay. So punta naman tayo sa first level courts. So sila naman ay ang mga criminal matters din sila except sa hinahandle ng Sandigan Bayan again and RTC. So usually sila ay nag-handle ng mga violation ng mga city or municipal ordinances. No? At sa mga pagpasok sa mga bahay, ganun. Mga simple robbery, sila ang nag-handle niyan. Simple theft, ang mga municipal trial courts ang nag-handle niyan at ang mga city violation sa mga city and municipal ordinances. So, bawat korte ng first level courts ay mayroong isang judge at kung hindi sila satisfied sa decision ng first level courts, pwede silang umapela sa regional trial court. So, ano-ano yung mga first level courts na kung tawagin natin? So, nandiyan ang Metropolitan Trial Court. So, yan ay mga first level court sa loob ng Metro Manila. Number 2, nandiyan ang municipal trial courts. First level court sila sa bawat munisipyo, merong isang municipal trial courts, no? Tapos meron tayong tinatawag na municipal trial courts in cities or MTCC. Ito yung mga korte sa mga syudad, sa mga cities sa labas ng Metro Manila. At meron din tayong kung tawagin ay municipal circuit trial courts. Ito yung 2 or more municipalities yung hinahandle niya. So pag maliit na munisipyo yan, maliliit na munisipyo, pinagsasama-sama na yung korte nila. MCTC na pinag-merge na yan sa isang korte. Pero pag medyo malaki-laki, MTC, no? Ang Municipal Trial Court ang tinatayo o in-establish sa lugar na yun. So nakadepende sa dami ng kaso, sa laki ng bayan, kung ano ang itatayong korte doon. So meron tayong mga iba't ibang tinatawag na mga special courts. So yun na, nakita na natin yung buong mga levels ng korte sa Pilipinas from first to third level and then the Supreme Court as the highest court. So meron naman tayong mga tinatawag na specialized courts, no? So sila ay ginawa para sila yung mag-asikaso o magdesisyon sa mga specific types of cases at meron din silang mga specific jurisdiction. So may iba't ibang klase diyan. Meron tayong tinatawag na family court. So every cases that involving women and children. So yan ay dapat sa family court. Meron ding tinatawag ng mga heinous crime court. Ibig sabihin ng heinous crime, yung mga malalang krimen. Sila yung mga nag-handle nito. Yung mga kasama yung kidnapping or certain forms of robbery. Let's say robbery with homicide, robbery with murder, drug crimes, intellectual property rights, or libel. So sila yung nag-handle ng korte niyan. At noong 2008, meron ng mga designated court na mag-handle ng mga environmental cases. So yan yung mga specialized regional trial courts. Pero ang itatampok natin o i-feature natin this discussion is the family court. So because of the Republic Act 8369 or the Family Courts Act of 1997, kailangan magkaroon ng family court sa bawat probinsya at syudad. So in case where the city is the capital of the province, a family court shall be established in the municipality with the highest population. So sila ngayon. Ito ngayon ang bagong dagdag na isa sa mga bagong dagdag na specialized courts ang family court, no? Sa kapangyarihan ng Republic Act 8369. So sila ngayon ang nag-handle ng mga child-related cases including the CICL to protect their rights as children, no? As stated in the United Nations Convention on the Rights of the Child, in order for us to protect, to strengthen the family as a basic institution of the Filipino society. So ito ngayon na nagsasabi na lahat ng mga kaso ay kailangan magpo-promote o magtatampok sa well-being ng bata at pamilya, no? Mapoprotektahan yung kanilang dignidad at kahalagahan, no? Marerespeto yung kanilang privacy sa lahat ng pagkakataon ng hearing na ito. At kailangan lahat ng family court cases ay itinuturing na confidential
at hindi dapat makita yung kanilang identity unless i-divulge ito, ano? Pupayagan itong i-divulge o sabihin or ikilalanin at may approval ito ng isang family court judge. So yan, isa yan sa mga specialized courts natin, ano, ang family courts. So meron din tayong tinatawag na Court of Tax Appeal. So as the title itself, no, the name itself, sila ay may jurisdiction sa mga tax matters, no, related to tax cases, no, from RTC, and then kung aapela yan tungkol sa taxation, pupunta yan sa Court of Tax Appeals. Meron siyang 8 associate justices with 1 presiding justice. So 9 sila sa Court of Tax Appeals. So ka-level niya ang Court of Appeals. So ito yung sinasabi nating Sandigan Bayan. So ano ba ang nasasakupan ng Sandigan Bayan? Ito ay isang special court na itinayo para litisin ang tungkol sa korupsyon ng mga government officials. Yan. So ito naman ang korte na naka-assign para litisin ng korupsyon o issue o kaso ng korupsyon na may kasamang empleyado ng gobyerno or opisyal ng gobyerno, no? At hindi lang ito tungkol sa corruption. It also has a jurisdiction over the other crimes committed by public officials. So pag meron din silang nagawa ng mga krimen at sila ay public official, sila ay government employee, dito sila lilitisin sa Sandigan Bayan. No? So special na korte yan para sa gobyerno. So meron niyang 14 associate justice at merong isang presiding justice at ang ka-level niyan ay ang Court of Appeals. Kapantay niya yan. At kung may reklamo, may gustong isettle sa Sandigan Bayan or hindi satisfied sa desisyon ng Sandigan Bayan, pwedeng umakyat yan sa Supreme Court. So dati, natayo na yan noong 1973 Constitution, ang tawag dyan, Tanod Bayan. Pinalitan ng 1986 Constitution, yan ay naging Sandigan Bayan. So isa sa mga specialized courts pa ay ang Sharia courts. So Sharia courts, ito yung tinatawag nating courts for the Muslim. No? So sila ay may limited jurisdiction over the case of Muslim people, especially in Mindanao. So limited lang ang kanilang territorial jurisdiction at ang nagdedetermine ng kanilang teritoryo o jurisdiction ng korteng ito ay ang Supreme Court lamang. So sa ngayon, sa 5 judicial regions ng Mindanao, no, doon lang sila nag-exist, no, sa 5 judicial regions, especially sa area ng Mindanao. So katumbas ng mga Sharia district courts ay ang regional trial court, no? So second level din sila at ang kanilang code o ang kanilang batas na nililitis kung may paglabag o hindi ay galing sa PD number 1083 o ang Code of Muslim Personal Laws on the Philippines. Sila ay naka-assign na i-handle ang personal relations between sa mga Muslim. So ang mga Sharia courts ay meron silang original jurisdiction sa mga issues regarding Sharia. So pag Sharia, yan tinatawag na Muslim laws. No? Of course, dapat sila ay mga Muslim. No? Religiously speaking, sila ay dapat mga Muslim. Unless, no, may exemption dyan kung merong isang non-Muslim women married sa isang Muslim man through Islamic rights, pwede pa rin maging sakop ng Sharia court. Kung na rin, nag-asawa ka ng Muslim pero ikaw hindi Muslim at gusto mong kasuhan yung asawa mong Muslim at kinasal kayo sa Muslim. So, pwede mo siyang magsampa ng kaso sa kanya sa Sharia courts dahil siya ay Muslim at kasal kayo sa Muslim rights. Okay, so meron ding mga tinatawag na Sharia circuit courts. Ito, ka-level naman to ng mga municipal circuit trial courts. No? So, supposed to be, ang Sharia circuit courts tapos Sharia district court, meron pa dapat silang ka-level ng Court of Appeals, yung Sharia Appellate Court. Pero hindi pa siya in-establish o tinatayo ngayon. So ngayon, kung may mga aapela sa desisyon ng Sharia District Courts, kailangan diretso silang pumunta sa
Supreme Court para i-review yung kanilang kaso. Meron din tayong tinatawag na another specialized court, ang military courts, no? So nandito yung mga ito naman ang korte para sa mga military personnel at officials, no? So kailangan service oriented ito, sabihin related sa kanilang pagtatrabaho. So pag related sa pagtatrabaho nila, ang kaso na kanilang na-encounter, sila ay lilitisin sa court martial, no? So it shall be tried by the court martial. Under the martial law, military courts may try civilian if there's no civilian courts are functional. So kung sakali na nasa martial law tayo at nagkataon na hindi gumagana ang ating judicial system, no, pwedeng ang mga kaso ay litisin sa loob ng military courts, ano, sa loob ng martial law. Pero ang military courts, ito ay patungkol sa mga military officials and personnel, no, at may kasong related sa kanilang service o pagsasagawa ng kanilang trabaho. So to review, itong hierarchy ng ating mga korte sa Pilipinas, pinakamataas ang Supreme Court of the Philippines, and then kasunod niyan ang Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals at Court of Appeals. Sa ilalim ng Court of Appeals, nandiyan ang Regional Trial Court, ka-level niyan ang Sharia District Court bilang mga second level courts. At ang first level courts natin, nariyan ang Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court in Cities, Municipal Trial Courts, Municipal Circuit Trial Court, at ang Sharia Circuit Court para sa mga Muslim. At kung may napapansin kayo, mayroon pa siya sa baba. Nandyan ang tinatawag nating barangay justice. So ano ba ang barangay justice? No? Dahil nabanggit siya dyan, talakayin natin. Dahil ito pa rin naman ay parte ng judicial system at unique dito sa ating Pilipinas. Ito ang mas tinatawag nating katarungang pambarangay. So this is the local justice system in the Philippines. So mas tinatawag din nating barangay justice system. It is operated by the smallest LGU, which is the barangay, and overseen by the barangay captain as the highest elected official in the barangay and its executive. So ito yung pinakamaliit nating judicial system sa loob ng Pilipinas. So ngayon, ang barangay captain ay umuupo bilang lupong tagapamayapa kasama yung ilang mga residente sa barangay, no, para magdesisyon sa mga ilang hindi pagkakasundo. Pero hindi ibig sabihin na sila ay korte at kaya nilang magdesisyon mag-isa. So sila ay more on the resolution, mediation, reconciliation, no, ng mga partido. Kaya lupon tagapamayapa yan, kumbaga group peacemakers, no, peacemaking council. So ang kanilang role is to mediate o pag-usapin yung mga partido. So ito, naglagay tayo ng isang flow chart, no, maliit na flow chart na ginagamit sa katarungang pambarangay. So kung nakikita nyo dyan, so yung kulay green sa taas, yan yung start of the complaint, ano. Pagkatapos ay magpapadala ng summon ang barangay, no, sa complainant, and then doon sa respondent, and then after that i-mediate yan, sabihin ng pag-uusapin yan, at kung sila ay nag-agree para i-mediate sila, no, dadaan sila sa arbitration, no, sabihin pag-iimbestigahan kung kanino dapat mapunta yung isang bagay na pinagtatalunan nila at i-award nila yon. So meron silang choice na kung hindi sila nagkasundo within 5 days sa kanilang arbitration award, ay pwede nilang iapela o dalhin na ang kaso. So doon tayo sa orange, sa mediation. Dito tayo banda, no? Dalhin yan sa municipal trial courts. So kung sila ay nagkasundo ganon, kung hindi sila nagkasundo, sila pag-uusapin sila o haharap ang tinatawag na pangkat. Galing yan sa lupon, ano? Harap ang pangkat sa kanila, kakausapin sila kung pwede silang mag-conciliate o magkasundo. Ngayon, bibigyan sila ng 15 to 30 days. Pag hindi sila nakapag-settle, nandito na ako sa red, dito sa may diamond, no? Magkakaroon na sila ng certificate to file action. Ibig sabihin, makakasuhan na sila
pwede na silang magsampa ng kaso sa MTC. No? At kung sila naman ay nakapag-settle after 15 days, pwede na nilang uh, uh, magkasundo. Pwede nilang ma-implement yung kanilang kasunduan. So may mga ilang kaso na madadaan sa barangay justice system. No? Pwedeng idaan sa conciliation, mediation, or arbitration. No? Sa pagkakasundo, sa madalit sabi. Ngunit may ilang mga kaso rin na hindi pwedeng idaan sa pagkakasundo. Nandiyan yung online sexual exploitation of children or yung OSAEC law. No? Pag involving ang online sexual exploitation, hindi na ito kailangan dumaan o hindi na ito required dumaan sa barangay para i-conciliate. Automatic, ito ay isang criminal case na. No? So yun ay isang halimbawa lamang. Ngunit yung ibang mga laws natin, especially sa social work, yung mga nabanggit natin, si ICL laws, VAUSI laws, kadalasan yan ay dadaan muna sa katarungang pambarangay. Dadaan muna yan sa mediation, conciliation, or arbitration. Ano? At kung hindi na yan kayang ayusin, hindi na yan kayang pagkasunduin, bibigyan na yan ng CFA o yung tinatawag na Certificate to File Action. So the system exists to help the decongest the regular court. So meron tayong ganito para tulungan yung mga korte natin na hindi ganun kabigat, karami yung kanilang hinahandle. At ito ay nagbibigay sa atin ng alternative community-based mechanism on dispute resolution of conflicts. Also, it is described as a compulsory mediation process at the village level. So required, no, na para na maging parte ng proseso na immediate pag-usapin at pagkasunduin dito sa level ng barangay. So guys, that is the Philippine judicial system. I hope you learned something about our judicial system in the Philippines. In our next lesson, lesson 6 is about the Philippine criminal justice system. So this covers our midterm examinations. So thank you very much and have a nice day.